dito muna kay General Torre. Mabilisan lang ho ito, yung kay General Torre, mga bossing. Naku, may sinibak si General Torre, ha? May sinibak si General Torre. Actually, hindi naman talagang sibak na sibak, mga bossing. No? Nilipat lang. Pero kasi, etong abante, ang sabi, sinibak. Torre, sinibak. Number 2, PNP Deputy. Itinapon sa Mindanao. O nilipat lang, mga kababayan. Tinanggal dito, tapos inilipat ng destination ho, mga bossing. Wala pong iba kundi si Jose Melencio Nartates. Ako ho, mga kababayan, hindi ko gaanong kakilala ho yung si Nartates. Pero nauulinigan ko ho, bata ni Aimee ito. No, naririnig-rinig ko number 1 police ni Aimee ito, mga kababayan, ha? Pero ito, basahin ho natin yung balita po dyan. Torre, sinibak ang number 2 PNP deputy at itinapon sa Mindanao. Daming DDS dyan. Ang daming DDS dyan. Baka siguro sabi, since kayo naman, mga DDS, sige, doon kayo, sama-sama kayo sa Davao o sa Mindanao. Nagkaroon ng balasahan sa hanay ng PNP o Philippine National Police ngayong araw matapos alisin sa pwesto si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief for Administration. Ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa PNP, inilipat siya bilang Area Police Commander APC ng Western Mindanao. Baka siguro sabi, total naman kayo, mga DDS kayo, dyan, sama-sama kayo, baka ilagay sa Davao din, no? Pumalit sa kanya si Police Lieutenant General Bernard Banac, ang dating APC Western Mindanao, na ngayon ay itinalaga bilang bagong Deputy Chief for Administration. Sa ngayon, wala pang opisyal na paliwanag ang PNP sa likod ng pagpapalitan ng posisyon ng dalawang mataas na opisyal. Sabi ni Jorge Edralin, parang si PBBM, sinibak yung mga taga DPWH kay FPRRD, time pa yun. Kaya sabi ni Senator Erwin Tulfo, sobra na yaman dahil sa pagnanakaw. Tanong naman po ni Jenny Ramos, live ba to? Isipin mo na lang, Jenny, na i-shoutout kita sa sa replay, ha? Sabi ni Jorge Edralin, dapat sa Alcatraz na lang. Hindi. Naririnig ko mga kababayan, yan po bata ni Aimee Marcos, no? Number 1 police na ni Manang Aimee, no? Bakit kaya tinapon? Bakit kaya pinalipat doon sa Mindanao? Aalamin ho natin yan, mga kababayan, no? Aalamin natin yan at i-update namin po kayo diyan sa mga paglipat-lipat at pagsibak-sibak po, mga bossing, kay Nartates. Eto, magugulat kayo. Magugulat po kayo, mga kababayan, dito sa susunod natin topic. Payag kayo, payag kayo. Sabi dito, Senate reporters. Yung mga reporter, yung mga naka-assign doon sa Senado. Senate reporters, pinagbawalang mag-cover ng impeachment debate. Pag-uusapan ho yung debate, mga kababayan, pagdidebatehan po nila. No, kung itutuloy po ba o kailangan bang ituloy o hindi yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Payag ho kayo dito? No? Ako, sorry hindi. No? Mas gusto ko ho na makita, mapanood, marinig yung kanilang mga pinagbabatihan. Yung kanilang mga pinagdedebatihan ho, mga kababayan. Gusto kong marinig kung ano po ba talaga ang nasa utak ng ating mga senador patungkol po dito sa impeachment. Gusto kong marinig yung kanilang batuhan ng question and answer, mga kababayan, para po dito sa impeachment, mga bossing. Sabi ni Gracious Grace, dapat transparent. Bakit kaya pinagbabawal nila? Bakit kaya ayaw nilang maipakita sa mamamayang Pilipino? Kasi baka merong mga magsabi ganito, yung mga nakita kong mga ebidensya nung prosecution panel talagang ganito, ganyan. Tapos maririnig na ng taong bayan. Sisigaw ang taong bayan niya, nako, ganyan pala katindi ang ebidensya. Kailangan mabuksan at talagang baka magwala ho ang mamamayang Pilipino.
Di po ba? Ano ba yung kinatatakot nila? Bakit laging ganun? No? Una, dismiss, dismiss, dismiss. Tapos, ngayon, yung pag, ano naman nila, pag, tawag dito, pagdidelay naman nila. Ngayon naman, eto, pati po yung pagdidebatehan nila, gusto pagbawalan pa yung mga magko-cover sa impeachment debate? May mga kinatatakutan po ba itong mga senador na ito, mga bossing? Or ayaw lang talaga nilang malaman ng taong bayan na talagang dapat pong ituloy yung impeachment? Jenny Ramos, pinsan, salamat sa iyong super sticker dyan. Sabi, pumalag ang mga kasapi ng Senate media ng pagtangkaang pagbawalan na i-cover ang sesyon sa Miyerkules, Agosto 6. Ano na ba ngayon? A5 o book? A5 dyan sa Pilipinas? O A5 ngayon? A6 na dyan sa Pilipinas. Ano? Di ba? Pumalag ang mga kasapi ng Senate media ng pagtangkaang pagbawalang i-cover ang sesyon sa Miyerkules, Agosto 6 kung saan inaasahang dedesisyonan ng mga senador ang Supreme Court ruling sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Siguro ayaw nilang marinig talaga. Ano po? Wala eh. Kung pagdedebatehan natin to, syempre, mas mananaig po dyan yung mga kung ano po yung tama at kung ano po yung mismong nakasulat o nakasaad po, mga bossing, doon sa Konstitusyon ng Pilipinas. At the same time po, mas mananaig po dyan, mga kababayan, kung sino po yung mga nakatunghay, no? Lalo na doon sa mga pagpapatawag ng mga Congress o ng Congress at pagpapaliwanag kay Inday Sara Duterte, etc. Lahat po yan. Mga bossing. Sabi ni BMB Chris Rose, sa atin 5 pa lang, sa Pinas 6 na. Yan, tama. Okay. No, 6 na ngayon. Dapat ngayon to. Nitong Martes ng umaga, isang staff ng Public Relations and Information Bureau, PRIBS, no, ng Senado ang nagpabatid sa mga miyembro ng media na nagko-cover sa Senado na bawal silang pumasok sa session hall dahil inaasahang mapupuno ito. Naku, ang dami namang ang dami namang palusot to, mga kababayan. Mapupuno daw po yung lugar kung saan po pagdadausan yung debate. Sabi, bawal ang miyembro ng media na magko-cover sa Senado. Bawal silang pumasok sa session hall dahil inaasahang mapupuno ito dahil sa pagdagsa ng guest. Anak ng to. Ang daming palusot to, mga kababayan, para lang wag maipakita sa atin